Kailan ba yun? Friday ba? Nanalo ho ang Pilipinas, di ba? Masaya ho ba tayo doon? Praise the Lord, ano? Nanalo ho tayo. After 60 years, pambihira naman, ano? Ang tindi, no? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos at nanalo ho tayo. Masaya mga Pilipino. Alam niyo po, pero bago ho sila manalo dyan, dumaan po sila sa dalawang laban na nanalo lang sila ng 1 point. Bago po sila lumaban sa championship, lumaban po muna sila sa Iran at nanalo po sila ng 1 puntos lang. 1 puntos lang. 1 point lang. Pero yung 1 point na yun, yun yung nagpanalo sa kanila. At pagkatapos po niya, lumaban na naman po sila sa China, 1 puntos lang din ho. Yung 1 puntos na yun, nagpanalo ho sa kanila yun. At alam niyo ho, sa palakasan, importante po yung isa. Kahit isa lang, ipapanalo ka na. At hindi lang po sa palakasan, pati ho sa pagnenegosyo, alam ho nila yung importansya ng isa. Pag kayo ho bibili, ang gagawin po ng negosyante, imbis na 1,000 ang presyo, gagawin po niyang 999. Para maisip mo, oy, nakamura ako ha. Bibili ka ngayon. Yung isang binawas niya, nakatulong para makabenta siya. Yung isa na yun. Halimbawa, 500 ang presyo, sasabihin ng smart sa'yo, ay, bumili ka na, 499 lang naman. Diba? Yung isang inalis, nakatulong para marami bumili. Sa palakasan, sa pagnenegosyo, at alam nyo ba, pati sa pag-ibig, mahalaga yung isa na yun. Ikaw ba ay naghahanap ng dawan? Ikaw ba yun, yung naghahanap ng dawan? Sino dito natagpuan nyo na ho yung dawan ninyo? Sana po, dawan lang at wala po number 2. Tama ho ba? Wala na umimen, pambihira. Walang number 2. Amen ho ba? Ayan, pambihira. Natagpuan mo na ba yung dawan? At kung tatanungin, pati sa pag-ibig, ganyan din pala, sa pakikipagrelasyon, yung isa mahalaga. Yung isa mahalaga. At kung papipiliin ho kayo, dito, sa dalawang ito, at isa lang ang pipiliin mo. Ano ang pipiliin nyo? What would you choose? Pipili ka ba ng good looking o faithful? Ano pipiliin mo? Isa lang, hindi ka pwedeng pumili ng dalawa, isa lang. Ano pipiliin mo? Good looking o faithful? Talaga? Talaga? Yung ba hinahanap mo, asan na yung faithful dyan? Asan na yung faithful dyan? Isa lang po pipiliin. Anong pipiliin niya po? Yung good looking o faithful? Wow, sige. Gusto niyo faithful eh. Yan, faithful naman yan. Faithful yung tao na yan. Wow, faithful ang gusto mo eh. Di ba? Pero alam niyo po ganito, ang akin po ganito. Alam niyo po, ang itsura kumukupas. Pero ang katapatan pang matagalan. Kaya hanapin mo yung magiging tapat sa'yo. Lalo na po yung tapat sa Diyos. Kasi kung tapat sa Diyos yan, hindi ka niyan pagtataksilan. Tama ho ba? So kahit ganyan, tiisin mo na lang. Tiisin mo na lang. Hindi po. Sana po, alam niyo po, ayaw natin ng isa lang eh. Gusto natin kung sana, both. Diba? Kaya ang Bible, marami pong teaching about you need to make a choice only one. You cannot serve both God and money, sabi sa Bible. Di ba? May mga kasabihan tayo na hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Di ba? Hindi pwede. Kailangan, minsan sa buhay natin, mayroong pagkakataong isa lang eh. Hindi pwede both. At kung hindi pa tayo masiyahan sa both, gusto natin, sana all. Gusto mo lahat makuha mo. Today, we will talk about the value of one. Kahalagahan ng isa lang. At pag-uusapan po natin yan ngayong umaga. Tumayo ho tayong lahat. Basahin po natin yung Psalm 27 verses 45. Ang sabi po dyan, I have asked the Lord for, ilan po? Isa lang. I have asked the Lord for one thing. One thing only do I want. Ito lang ang gusto ko. To live in the Lord's house all my life, to marvel there at His goodness, and to ask for His guidance. In times of trouble, He will shelter me.
He will keep me safe in His temple and make me secure on a high rock. Lord, we thank you today that we are here in your presence. Panginoon, napakahalaga po na ikaw ay masamba namin. Sapagkat Panginoon, ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Panginoon, sa araw na to, kami po ay humaharap sa inyo at gusto po naming tanggapin ang mensahe mula sa inyong salita. Pagpalain niyo po kami at sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Yung malakas po para sa Lord. Hallelujah! Makakaupo na po tayo mga kapatid. At alam niyo po paano ko ba ito iintindihin? How will I understand this verse? Sabi po niya, isa lang naman ang gusto ko. Yung ako ay manatili sa tahanan ng Panginoon. Isa lang ang gusto ko. Isa lang. Paano ko ito iintindihin? Ito pong tao na to na sumulat po ng Psalm, kung papipiliin po siya ng isa na lang, ang pipiliin po niya ay ang sambahin ang Diyos sa buong buhay niya. Yun na lang ang matitira. At yun ang pipiliin niya. If there is one thing that he would choose to worship God. Yan po yung pipiliin niya. I want to dwell in your house all the days of my life. And what would you do in the house of the Lord? You worship God. And sa Kanya, ito yung pinaka gusto niyang mangyari. Lord, gusto kitang sambahin habang buhay. Sino dito gusto niyong sambahin si Lord habang buhay? At hindi lang po habang buhay, mga kapatid. Alam niyo po ba sa langit, tayo po ay eternally will be worshiping God forever sa langit. Yan po yung lagi nating gagawin, ang pagsamba. So sabi niya, ang pipiliin ko yung sambahin ng Diyos buong buhay ko. Doon ako sa tahanan niya, gusto ko. Yun yung, kung may pipiliin siyang isa, itong pipiliin niya. At tatanungin ko kayo, pagdating po sa pagsamba, pagdating po sa pagsisimba at pagpunta sa church, ilang beses ba tayo nag-church sa isang linggo? Ilang beses ho? Di ba isa lang? Isa lang ho. Isang beses lang tayo nagsisimba sa buong isang linggo. Pero bakit yung isang beses na lang na yon, hindi pa natin maibigay ng regular sa Diyos? Bakit? Di nyo ba napapansin? Ang tao, isa na lang nga ang ibibigay mo sa Diyos sa isang linggo. Hindi na nga isang buong araw isang oras na nga lang po Pero yung isang oras na yun sa isang linggo, napupunta tayo sa templo, minsan hindi pa maibigay ng tao ng consistent sa Diyos. At papatunayan ko po yan because meron pong survey na nilabas po ang Philippine Star, SWS, at pinost po ng Philippine Star, sabi po dyan, and this is just this year, sa taon lang ito, February 2023 na publish, sabi dyan, only 38% of Filipinos attend religious services weekly. 38% lang daw po ng Pilipino ang regular na uma-attend ng religious services every week. But the 62%, you won't see them. They are somewhere else. Maybe they're working, maybe they're sleeping, maybe they're in the mall or in a beach, but they won't go to church. Yung isang beses na lang, mga kapatid, hindi pa mabigay ng Kristiyano. Nakalulungkot ho, At kung pagkukumparahin po ang commitment natin sa pagsamba sa Diyos at sa pagtatrabaho natin, minsan tayo po, there will be Sundays that you don't feel well. May mga linggo na parang hindi okay yung pakiramdam mo, pero kaya mo naman. Hindi maganda pakiramdam mo, pero kaya mo naman. And pag naramdaman ng Kristiyano yun na parang hindi maayos pakiramdam ko, pero kaya ko naman, anyway, next week na lang ako magsisimba. Papahinga muna ako. Pero kung Lunes yan, Martes yan, Miyerkules, Huwebes, nagtatrabaho ka, you don't feel well, pero kaya mo naman, you get up and you go to work. I'm showing you how we are treating worship versus how we're treating our job. Now, our job is important, but it's not your eternal occupation. Amen po ba? It's not your eternal occupation. Worship is our eternal occupation. Yan po ang mag-occupy ng ating gawain buong buhay natin hanggang pagdating na po sa langit. It's not our job. Pero minsan, alam niyo ho, pagka
pagkatrabaho po, hindi tayo makakapagdahilan. Sa trabaho po, hindi tayo malilate. Hindi tayo malilate ng dating. Kasi minamarkahan ang performance ho natin doon. Pero dahil sa simbahan, puso lang ang usapan, commitment ang usapan, may mga Kristiyano po hindi dadating sa oras sa simbahan. Isang oras na nga lang po, hindi pa yan mabigay sa Diyos. Yung isa na yon. Napakahalaga nung isa na yon, kapatid. Huwag mo ipagpapalit yon. Amen po ba? Huwag mo ipagpapalit yon. Bakit po ba ang mga Kristiyano, they miss going to church? They miss worshiping God even though it's just once a week. They miss going to church. Bakit kaya? Well, because some is not 100% in committing their life to worship. They are not 100% committed to worship God. They have doubts. May alinlangan ng tao. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, minsan ang Kristiyano, may alinlangan, ay, umulan, next week na lang. Diba? Ay, hindi maganda pakiramdam ko. Next week. Kaya ko naman, pero next week na lang. They have doubts. Kapag tayo po may alinlangan, ang hirap po mag-commit. Because commitment is 100% decision. That is why, if our hearts are not yet fully, committed or fully understanding the importance of that worship that we give to God, we would have doubts. We would not be able to worship God consistently. Tingnan niyo po yung nangyari nung akyat na po si Lord sa langit at ginather niya yung 11 na natira. Kasi 12 sila, di ba? Andiyan pa ho ba kayo? 12 sila na nawala na si Judas. Nagpakamatay, binenta niya si Lord. At yung 11 na lang natira. At akyat na po sa langit si Lord, ginather niya. At sabi po dyan, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, anong ginawa nila? When they saw Him, they worshiped Him. They worshiped Him. Na ang tanong ko sa inyo, nakikita mo ba ang Diyos? Para sasambahin mo siya. This is the struggle that we have, mga kapatid. This is the struggle. We don't see God. But these people, even though they saw Him, some still doubted Christ. Diba? Sabi diyan, but some doubted. You know what? Tayo po, hindi natin kita ang Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, kita ka ni Lord. Kita ka ni Lord kung ang puso mo sumasamba sa Kanya kahit nagdudusa ka, may pagsubok ka, sumasamba ka sa Kanya, may pera ka o wala, sumasamba ka sa Kanya. Kita ni Lord yun. Kita ni Lord kung na-late ka, dumating ka ng maaga, kung committed ka, kita ni Lord yun. The problem that we have, we don't see God. And these people, they have seen God and yet some doubted. May nag-doubt pa kay Lord eh. Nakita na nga nila si Lord eh. At alam niyo po, pag may doubt po tayo, ang hirap-hirap po sumamba. Pag may doubt. Pag may alinlangan tayo. Pag nag-aalinlangan tayo, ang hirap-hirap po sumamba. Kaya isang dahilan, kaya maraming tao po ang hindi faithful or consistent sa kanilang pag-worship kay God, yung isang beses na lang sa isang linggo, kasi po, may doubt siya sa puso niya. May doubt siya. Pangalawa, distracted ho siya. Sa mundong ito, sa panahong ito, napakarami pong distraction. Napakarami pong umaagaw ng ating atensyon. Tama ho ba? Minsan nga nasa church ka na, inaagaw pa yung atensyon mo sa ibang Di ba? Yung isip mo, inaagaw yung atensyon sa ibang lugar o sa ibang oras o pagkakataon na naiisip mo. So we are distracted. Ang mundong ito, maraming distraction. Kaya hindi tayo makapag-focus kay Lord. Minsan, ang Panginoon ay dumating sa bahay ng magkapatid na Martha at Mary. Pumunta ang Panginoong Hesus sa bahay ni Martha at Mary at siya po'y nagturo doon. Si Mary ay umupo sa paanan ni Jesus. Nandun po siya, nakikinig siya sa paanan ni Lord at nasamba siya kay Lord. Nakikinig siya sa tinuturo ni Lord at blessed na blessed po siya.
Si Mary po yun. Yung kapatid niyang si Martha ay nasa kusina. Anong ginagawa? Naggagayat, nagluluto, pawis na pawis, at aburidong-aburido na siya. Sa sobrang aburido niya, kasi nga nagpe-prepare siya ng pagkain, kung ano-ano iniisip niya. Pumunta siya kay Lord, sabi niya, Lord, paalisin mo yung kapatid ko dyan, ha? Tulungan naman niya ako doon. Lord, pwede bang sabihan mo yung kapatid ko, umalis dyan para tulungan ako magluto? At ito ang sagot ni Lord. The Lord answered, Martha, Martha, you are worried and distracted by... Ikaw ba yon? Na marami kang kabalisahan at kaabalahan? Ikaw ba yon? Sino dito, wag na ho magtaas ng kamay. Marami kang kabalisahan at kaabalahan. Yung kabalisahan mo at kaabalahan mo, kadalasan, ang kadahilanan na hindi ka makapagbigay ng tamang pagkakataon o panahon para sasambahin ang Diyos. Kabalisahan at kaabalahan. Sabi ni Lord, ang dami-dami mong kabalisahan at kaabalahan. Daming dumidistract sa'yo. Tuloy ho natin. Ano sabi ni Lord? One thing is necessary. One thing is necessary. Mary has chosen the better part. It won't be taken away from her. Isa lang ang kailangan. At pinili ni Mary yun. Ngayon, hindi yun aalisin sa kanya. Di ba sabi niya, paalisin mo yan? Hindi yun aalisin sa kanya. Pinili niya yung mas kailangan. Pinili niya yung mahalaga. Yung isa na yun. Kapatid, dahil sa ating kabalisahan at kaabalahan, minsan, malayo tayo sa kanyang paanan. Malayo tayo. Hindi tayo makasamba sa Diyos. People are distracted. Kaya tanong ko sa inyo, kapatid, ano ang distraction sa buhay mo? Ano ang worries ng buhay mo? Do not let it take away your time with God. Ano po? Amen ho ba doon? Huwag mo hayaan mawala ang panahon mo kay Lord dahil lang doon. Ano ho? Pangatlo, why do Christians don't go to church or they miss worship is because they are deeply hurt. Kung hindi man sila na may doubt, mayroong distraction, mayroong dinadamdam. May dinadamdam. Kapatid, may dinadamdam ka ba? May nasaktan ka ba? Minsan ganito ho ang Kristiyano, pag siya nasaktan, nawawala. Nawawala. Nawawala sa church, nawawala sa ministry, at ang nakasakit sa kanya, alam niyo po, people may get hurt because of the deep problems that they face. Ano po, meron talagang tao na nasasaktan sa problemang nangyayari sa buhay niya. Normal ba yon? Normal ho ba yon? Na nasasaktan tayo kapag may problema tayong kinakaharap. Totoo po yun, we get hurt. But don't let your problems lead you away from worshiping God. Kung mas marami kang problema, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Amen po ba? Hindi yung marami ka ng problema, nawawala ka kay Lord kasi nagtatampo ka sa Diyos. Nagtatampo ka. Marami tayong problema, lalo tayong lumapit sa Kanya. Amen po ba? When we are deeply hurt by our troubles, then let us come to the Lord even more. Lalo tayong lumapit sa Diyos. Pero may mga tao, they are deeply hurt by other people. At ito ang matindi. When we are deeply hurt by other people, pag tayo nasaktan ng lubusan ng ibang tao, yun, doon tayo bumibigay. Doon ho tayo bumibigay. Alam niyo, minsan ang Kristiyano, pag nasaktan sa church, nawawala. Ikaw ba to? Yung nagmahal, nasaktan, at nawala. Dahil nasaktan ka, mawawala ka na. Di ba? Halimbawa, nagsaserve ka sa church, nasaktan ka, merong hindi magandang nangyari sa'yo. Mawawala ka na ba dahil doon? Mga kapatid, ganito, pakinggan niyo ako, pag nasaktan ka, wag mong idamay si Lord. Kasi minsan may mga Kristiyano dinadamay si Lord. Ayoko na nga magsimba. Mga tao dyan, plastic. Mga tao dyan, plato tuloy. Mga tao dyan ay sasaktan ako. Ayoko na mag-church. Kapatid, huwag mo idamay si Lord. Si Lord hindi kasama sa sa issue mo sa buhay.
At sasabihin ko sa iyo, ang matured, kakayanin niya yung pain na yon na dinulot ng iba. Kasi sabi ko nga, naalala ko, at may mention ko na lang, kababasa ko lang at it's an old quote. Sabi doon, what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you, think about it. Siguro narinig mo na yan, but that is true. What doesn't kill you makes you stronger. Kung hindi ka niyan kayang patayin, lalo ka lang lalakas. Kung hindi ka niyan kayang patayin, lalo ka lang lalakas. Yung problema mo, hindi ka niyan kayang patayin, lalo ka lang lalakas. Yung pain na nararamdaman mo, hindi ka niyan kayang patayin, lalo ka lang lalakas. It will make you stronger. And pain is necessary for us to be stronger. Amen ho ba? So pag tayo nasasaktan, huwag tayong mawawala. Kapag kayo po nag-serve sa church, sasabihin ko na po ang totoo, masasaktan ka. Masasaktan ka. Kasi, ang pinagsisilbihan mo nga, ginawa na ang maganda, nasaktan pa. Sino to? Si Lord. Si Lord nagpagaling, gumawa ng himala, nagpakain ng 5,000, inalagaan ng mga tao, minahal ng mga tao, pero pinako siya sa krus. Kaya sabi ni Jesus, remember what I told you, a servant isn't greater than his master. Kung magsisilbi ka sa Diyos, tandaan mo, yung Panginoon mo, pinagdaanan yon, hindi ka higit sa Kanya. You won't be spared. You will experience pain. But let it not lead you away from God. Amen po ba? Amen. Let it not lead you away from God. Ano ho bang nangyayari pag nasamba tayo sa Diyos? Pag pupunta kayo dito pag linggo, ano ba nangyayari? Wala lang. Hindi ho may nangyayari po. Tignan niyo po, kaya niya inaasam-asam ho yun, nasasamba siya lagi sa Diyos sa buong buhay niya kasi, alam mo niya, tignan niyo po sabi niya, I have asked the Lord for one thing only do I want, to live in the Lord's house all my life, and that He would worship God all His life. To marvel there at His goodness. When we worship God, there is a revelation of His goodness sa buhay natin. The more you realize how God is good when you worship Him. Tama po ba? Lalo mo lang nare-realize gaano kabuti ang Diyos pag sinasamba mo siya. Hindi mo marirealize gaano kabuti ang Diyos hanggang hindi ka sumasamba sa Kanya. Worship teaches us or reveals to us the goodness of God. Whenever you worship Him, it reveals to you the goodness of God. And you will be amazed. Sino din nagsasabi mabuti ang Diyos sa buhay nyo? At kapag sumasamba ka, lalo pang nare-reveal sa'yo, Lord, napakabuti mo nga. O kinakanta, Lord, defender kita, Lord, ikaw yung aking provider, Lord, napakabuti mo. Nafo-focus ka kay Lord. Nare-reveal yung goodness ni Lord sa buhay mo at nare-receive mo yung guidance ni Lord and to ask for His guidance. Sa buhay natin, kailangan natin ng gabay ng Diyos. Tama po ba? Kasi the only thing that we know is at this point. Mamaya wala kang alam. The only thing that we know is what happened in the past and what is happening now. But what will come, we do not know. And there are decisions and directions in life that you need to ask God for guidance. So when you worship God, you receive guidance from Him. Nakakatanggap ka ng gabay sa Diyos. Tama po ba? Kaya hindi sayang ang pag-worship mo kay God. Nakakatanggap ka ng gabay, kapatid. Saan ang gabay? Gabay ng salita niya. Amen po ba? Kasi pinag-usapan natin dito, salita niya, yun yung gagabay po sa atin. You receive guidance. At kapag may problema ka, in times of trouble, He will shelter me. Siya ang sisilungan mo. Alam mo na, kasi kapag maayos ka, dun ka lagi nagpupunta. Sa presensya niya. Kaya kapag may problema ka, sanay ka na sa presensya niya, dun din ang silong mo. Dun ka rin sisilong. Amen ho ba? Amen. Kaya kapatid, kung ngayong araw, nandito ka, marami kang problema, maganda, sumilong ka sa Diyos. At sabi po dyan, He will shelter me, He will keep me safe. Ililigtas niya ako in His temple and make me secure on a high rock. May kasiguruhan ako. Dahil sa Diyos. That's what worship does to us.
Ano po, may bunga ang pagsamba mo sa Diyos. Kaya wag mong kaliligtaan yung isang beses na yan sa isang linggo. Amen ho ba? At sa buong buhay mo, kahit nasa labas ka ng church, sumamba ka sa Diyos. Pero alam natin sa Bible, idinisenyo ng Diyos na tayo magsasama-sama para sasambahin siya. Maglalaan tayo ng oras para tayo sama-sama na sasambahin siya. At doon lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Amen ho ba? At alam niyo po, bakit ko po sinasabi itong pagsamba? Because worship is one of a kind. Ulitin ko po, think about it. Pag-isipan niyo po, worship is one of a kind. Wala itong katulad. Itong ginagawa mo, wala itong katulad. At ang sinasamba mo, walang katulad. Amen po ba? Walang katulad ang Diyos. There is no other God besides Him. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen po ba? Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. And worship is one of a kind. Itong ginagawa mo, walang katulad to. Walang katulad. Bagamat paulit-ulit, ito'y walang katulad. Ulitin ko, pakinggan niyo ako. Bagamat paulit-ulit, ito ay walang katulad. Paulit-ulit mong ginagawa, pero walang katulad to. Worship is one of a kind. Isang klase lang siya. Ano po, hindi mo siya maahanap sa iba. Ano po? Tanong ko sa inyo, gusto niyo po bang dumami ang sumasamba kay Lord? Gusto ba natin yun? Hindi, wag na. Mas maganda nga eh. Konti lang tayo eh. Alam niyo po, pag wala ang tao sa Diyos, hindi niya masasamba ang Diyos. Yeah. Gusto nating dumami ang sumasamba sa Diyos. Kapatid, naalala ko tuloy yung kwento ng Panginoon. Sabi niya, kung meron bang 100 tupa at ang isa ay nawala, hahanapin yun. Iiwan niya yung 99 at hahanapin niya yung isa na yun. Kasing isa na yun mahalaga. Hahanapin niya. Tingnan niyo po, sabi diyan, Luke 15:4, what man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country, iiwan niya yung 99, and go after the one that is lost until he finds it. Hahanapin niya yung isa na yun hanggang matagpuan yun. Hanapin niya yung isa. Bakit po ganun? Kasi alam niyo po itong katotohanan. Until a soul is found, that one soul will never worship God. Hindi niya masasamba ang Diyos habang siya ay hindi nakakakilala sa Diyos. Tama po ba? Yung isang kaluluwa na yon, hindi niya masasamba ang Diyos habang hindi niya kilala ang Diyos. Bakit ka nandito? Nakilala mo si Lord. Tama po ba? Kung hindi ko nakilala si Lord, ba't ako magpapastor? Ba't ako magpapastor? Kalokohan yan. Magnenegosyo na lang ako, yayaman pa ako. Kalokohan yan. Pero dahil nakilala ko ang Diyos, binago niya ang buhay ko at alam ko ikaw din ganun. Minsan sa buhay mo may nagpakilala sa iyo kung sino ang Diyos. At nung makilala mo siya, alam mo na sasamba ka sa Kanya. Kasi nung hindi ko pa kilala si Lord, hindi mo ako madadala sa church. Never mo akong madadala. Maniwala ka sa akin. Corny ako sa church. Ang tingin ko sa church, lugar ng mga weak. Lugar ng mga banal-banalang tao. Ayoko ng simbahan. Ayoko ng worship. I don't like it. I don't know God. That's why I would understand people that doesn't know God. They would behave like that because they don't know God. Tama po ba? Tahimik nyo na po ah. Nalakasan ko lang boss ko, hindi po ako galit. Ano po? Hindi nila kilala ang Diyos eh. No? But how will they worship God if they don't know Him? The only way a person would worship God truly is when that person knows God. Kilala mo ang Diyos. Now, maraming tao sa labas, hindi nila po kilala ang Diyos. Maaring itong isang kaluluwa na to, ito yung kaibigan mo, na lagi kayo nagtatawanan pero hindi nyo pinag-uusapan si Lord. Maaring ito yung kapitbahay mo na hindi kayo nagpapansinan kasi ayaw mong maungkat na Kristiyano ka at kailangan mong
i-share sa kanya si Lord. O kaopisina mo na kaharap mo lang yung table, minsan nag-share pa kayo ng pagkain, pero never mong kinukwento si Lord sa kanya. Sinahihiya ka. Tanong ko sa inyo, anong nakakahiya ng pag-share ng tungkol sa Diyos? Hindi ba sa mundong ito ang kailangan ng tao ay Diyos? Pero bakit kinakahiya po natin yun? Bet parang baliwala sa atin na ang taong yon ay pwedeng mapunta, yung isang kaluluwa na yon, pwedeng magdusa sa impyerno forever. It's because we have already known God, until it is found, it will never be able to worship God. At alam niyo po, yung isa na yun, mahalaga sa langit yun eh. Tingnan niyo po, sabi diyan, just so I tell you, there will be more joy in heaven over, ilan po? One sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Kung ano ay kaliligayan ng langit, ganito, yung isang taong nagsisi sa kasalanan niya, kesa 99 na matuwid na pala. Mahalaga sa langit yung isa na yun. Yung isa na yun, mahalaga sa langit yun. Kaya alam niyo po, minsan yung atin pong pagsasama-sama, too much fellowship robs us of our mission. Sa church, marami pong naggagather-gather na mga Christian. May C2S tayo dito eh. May mga small groups tayo. But sometimes we are talking about God and we're talking about Him only in a close community. Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang din naman na nakakakilala kay Lord. Sige na, pag-usapan natin si Lord. Galing ni Lord, di ba? Tayo-tayo lang. Minsan, sobrang saya natin, tayo-tayo lang, nalilimutan natin, may taong mapupunta sa impyerno. Pag hindi natin kwento sa kanila, sino si Kristo. Tama po ba? Sino sa inyo naniniwala si Kristo lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya? Si Kristo lang po. At yan ang tinuturo ng church na to. Only Jesus can save us. And if we have known Christ and we are just talking about Christ, ang saya nating lahat, we lose the mission over fellowship. I'm not saying fellowship is bad. Let's do it. Pinapalakas natin ang isa't isa eh. Pero para saan ba yung lakas na yon? Para ma-share mo si Lord. Kapatid, meron ba ditong may lakas ng loob i-share si Lord sa iba? Yung isa na yon, hinahanap ni Lord yun. At yung isa na yon, marami sila. Marami sila. Ano ho? Kaya ito pong sasabihin ko, kapatid, pakinggan niyo ako. Sasabihin ko po sa inyo at sa ating lahat, kasama ko, kahit isa lang. Kahit isa lang. At pwede ho bang bawat isa tayo, mag-akay tayo ng kaluluwa patungo sa Panginoon? Pwede ho ba yun? Para yung kaluluwa na yon, na hindi niya masasamba ang Diyos dahil hindi pa niya kilala ang Diyos ng totoo, ay makikilala niya ang Diyos, maliligtas siya, at masasamba niya ang Diyos katulad mo. Yung isang tao na yun. Kahit isa lang. Kahit isa. At bawat isa tayo, mag-akay tayo ng kaluluwa. Kung hindi mo kayang mag-share maigi, dalhin mo sa church. Siguro naman pag nag-preach si pastor, kakausapin siya ni Lord. Di ba? Lord, di ko kayang i-share. Paano ba? Dalhin ko na lang siya sa church. Tsaka ko kakausapin siya ni Lord. Amen ho ba? Kasi gusto ni Lord makilala siya at masamba siya ng taong inaakay mo. At siya hindi mapahamak sa impyerno. Bakit natin kailangan i-share ang gospel from worship to sharing Christ to others? Alam niyo po, kasi bakit kailangan nating i-share? Isa lang po ang dahilan. Ano po? Kasi ang tao may isang buhay lang at may isang pagkakataon lang na maligtas. Hindi po tayo pusa na may siyam na buhay. Isa lang ang buhay ng tao. At isa lang ang pagkakataon ng tao. Di tayo naniniwala sa reincarnation,
Sabi po sa Bible, for it is appointed unto man once to die, and then haharap sa Diyos for judgment. Once to die. We only have one life and one opportunity to know Christ. One opportunity to be saved. Isang pagkakataon lang. At yun yung buhay natin. Yung isang buhay na yun. At kung mamimiss pa ng tao yun, dahil walang nagkwento sa kanya tungkol kay Lord, mapapahamak siya sa impyerno. Kawawa, no? Hindi ba natin naisip? Hirap na nga siya sa buhay niya, sa mundo. Pag namatay pa siya, mas mahirap pa yung pupuntahan niya, impyerno. Hirap na nga sa mundo, hirap pa sa impyerno. Kawawa. Kawawa. At sino ang may alam kung papaano ang tao mai-spare sa kaparusahan na yon at mapupuntan langit? Tayo. Tayo. Ikaw at ako. Ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Yung bawat isa sa atin ang nakakaalam nun. Sabi nga kung alam mo ba at ikaw ang nakakaalam ng gamot sa cancer, hindi mo ba ito isa-share? Di ba? Hindi mo ba isa-share yun? Nasa iyo yung gamot sa cancer. Alam niyo, yung cancer ng tao, kasalanan. Na ang kasagutan lang ay ang kapatawarang nagmumula kay Kristo Jesus na ating Panginoon. We only have one life and one opportunity to be saved. Ano po? Alam niyo po, kahapon, nagsimula po yung worship weekend natin. Why we are opening a Saturday service? It's because, at praise God, it's around 104 less workers. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung gitna po na yan, puno po yan, halos, marami pong taong dumating. Why are we opening a service? It's because we want people not to miss worship. Not to miss it. If you're busy on a Sunday, you can go ahead and worship the Lord on a Saturday. Why? We are opening our weekend. It's an added work to the workers, but we know to worship God is so important. Amen o ba? Napakahalaga po nito. At kung maaari, magdala tayo ng kaluluwa o kaibigan natin, kakilala natin sa simbahan para makilala nila si Lord. Gawin po natin yun. Huwag tayong mahiya. Lingunin mo katabi mo, sabi mo, huwag kang mahiya. Bakit pag nangungutang tayo, di tayo nahihiya? Pautang naman. Babayaran kita sa sahod ko. Di tayo nahihiya. Pero pag mag-share tayo kay Lord, nakakahiya naman. Hiyang-hiya ka, nalulusaw ka sa hiya. Nakakahiya ba maging Kristiyano? Nagkukwentuhan kami kagabi dyan sa office and sabi ko noon, lahat ng gumugupit sa akin, nadadala ko sa simbahan. Dadalhin ko yon. Kahit may gender, grupo sila na merong, tawag? Maingat ako baka mag-viral ako. Medyo may ibang inclination, I would bring them to church. They will worship in church. I would tell them about God. Minsan kahit di nila ako pinapansin, kasi nag-away sila ng boyfriend. Sabi nung isa, Pastor, pasensya na kayo kasi nag-away po sila kagabi ng boyfriend niya. Ganun ba? Kaya pala masungit. Ganun. Tsatsagain mo para madala mo sila sa Panginoon. Kahit saan po yun. Why am I telling you? I'm not bragging about it. I'm telling you, we need to tell others about Christ. Tell other people about Christ. Lalo na yung taong hindi pa nila kilala si Lord. Kahit isa. Bawat isa. Para makilala nila ang Panginoon. Again, worship is one of a kind. Huwag mong imimiss to. Isang beses na lang sa isang linggo. Huwag kang malate, huwag kang mag-miss nito. Namnamin mo ang sarap na sambahin ang Diyos. Amen po ba? Pangalawa, sige po, palakpakan natin ang Lord.
Pangalawa, that one lost, we should find. Yung isang kilala mo na hindi pa nakakilala kay Lord, kailangan matagpuan siya para masamba niya rin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let us continue to worship our God. Hallelujah. We worship you. We honor you, God. Can we lift our hands today? But Lord, all that we desire is to be with you, O God. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Lord, we are making that song a prayer today. It is the desire of our heart to be in your presence, to worship you all the days of our lives. Na ikaw ang aming sasambahin sa buong buhay namin, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, huwag po kaming magkaroon ng alinlangan sa aming puso na ang ginagawa namin ay mahalaga at may eternal value, Panginoon, ang pagsamba namin, Lord. May spiritual value ito sa buhay namin. Lord, huwag mong hayaan magkaroon kami ng alinlangan. Maging buo ang puso namin na sambahin ka, Panginoon. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming kalagayan, patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Lord, I pray today, maybe some of us here are facing problems in life. Lord, we put our faith in you, that you are alive and you are moving in our life as we worship you. And Lord, huwag niyo ring hayaan ang aming kabalisahan at kaabalahan ang maglayo sa amin sa iyo. Lord, hayaan yung mauna namin lagi sa aming isip at puso ang sambahin ka.
At Lord, kung kami man po'y nasasaktan, Panginoon, kami man po'y dumadanas ng mabibigat na pagsubok, Panginoon, hindi ito ang makakapagpawala sa amin sa presensya mo. Mananatili kami at magpapatuloy na sasamba sa iyo. And Lord, today we thank you that, Lord, we even pray na yung mga kakilala namin na hindi ka pa kilala ay madala namin sa inyong paanan, Panginoon. Upang sila man din ay makasamba sa iyo, Panginoon. Sapagkat hindi masasamba ng tao ang Diyos na tunay kung hindi pa niya ito kilala. So Lord, we pray as we have known you because someone shared to us the gospel, we would be able to share the gospel to others as well. Panginoon, marami pong salamat. I pronounce blessing upon your people today, Lord. Napakasarap na ikaw ay sambahin. At Lord, sa araw na to, naniniwala kami, tinatanggap namin ang pagpapala at biyayang nagmumula sa iyo. Hindi dahil sa kami mabuti, hindi dahil sa kami ay, Lord, ay naging mahusay sa aming pagsunod, maaring nagkulang nga kami. But Lord, we know your grace is sufficient for us. Lord, we thank you today and we honor you. We worship you, Lord. Bless your people now, Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Happy Sunday.